Sa main video ko nitong solar fan, sinabi ko na hindi talaga tatagal ang lead acid battery nito. In my succeeding videos ay hinted na meron ng mga signs na talagang humina na ang baterya nito. Although, kahit na walang baterya itong solar fan, it can still operate basta nakasaksak lang either sa AC or sa kanyang solar panel. However, nakabili na rin ako ng bagong baterya, not a lead acid battery, but a lithium battery pack. Tingnan natin ang performance nito. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing Super Tank. Wow! Ang aking nabili ay isang 5,000 mAh lithium-ion battery na merong nominal voltage na 7.4 volts at maximum charge voltage of 8.4 volts. Ang battery pack na ito ay merong apat na 18650 lithium-ion batteries which has a nominal voltage of 3.7 volts each. So, ang connection nito ay dalawa ang nakaseries para maging 7.4 volts. Yung other two ay nakaseries din para ma-maintain ang 7.4 volts while increasing the capacity, yung dalawang pair ng series batteries ay kinoconnect in parallel. In short, ang configuration nito ay 2S1P. Meron na rin itong BMS or Battery Management System para sa kanyang charging. Ang presyo nito ay less than 200 pesos. It's much cheaper than a lead acid battery. Yes, this is made in China. Mas matagal itong lithium-ion kaysa lead-acid battery. Meron itong 3,000 to 5,000 charge-discharge cycles as its typical cycle life. Ang lead-acid ay nasa 400 cycles lang. 95% ang efficiency ng lithium-ion kumpara sa 80 to 85% lang ng lead-acid battery. Nakasaksak to buong gabi. So supposedly, yung baterya niya ay nasa-charge. Pero ganito lang ang kanyang speed. Kung lakasan natin, hanggang dyan lang talaga at mamamatayan kung pilitin natin na lakasan siya. So, hindi na talaga siya lalakas pa. Kung i-on ko yung power niya, yung AC, by the way, nakasaksak yung AC panel niya pero it's not so sunny. So ganito lang yung niya, power mula sa solar. I-on ko yung AC, lalakas siya ulit. Ang connector nitong battery pack ay XH2.54 while gumamit ng crimp wire terminal ang solar fan para sa kanyang baterya. So, kailangan ko itong putulin para malagyan ng female crimp terminal para magkasya doon sa fan battery cables. Although, mas maliit ito, mas manipis kaysa isang lead acid battery. Pero sa kanyang haba, di mo makasya ang dalawa nito. Tamang-tama lang yung isa. So, ganun ang forma niya. Naka-full charge tong bagong baterya. When I measured it, nasa 7.35 volts. So, hindi malayo sa kanyang nominal voltage na 7.4 volts. So, ilalagay natin ito ngayon. Tatanggalin ko muna ito yung AC para puro lang talaga baterya. Tanggalin ko ito. At saka tanggalin ko yung solar panel. Itong solar panel. So, subukan natin. Wala akong black na terminal. So, blue yung ginamit ko, although black na ng cable dito. So, okay lang. Ginawa ko, lagyan ko na ng crimp dito. Crimp terminal, I mean. Ito lang, masikip. Okay, anyway, sila. Try ko. Kasi ito, lagyan ko lang ito ng cover mamaya. Check lang muna natin. Test natin. Yun, umikot. Ang lakas. I think marinig nyo yung andar ng fan. Ang lakas. So, we are good.
In the meantime, baterya muna ang gagamitin ko. Iti-test natin, ubusin natin ang laman nito bago tayo mag-recharge para malaman natin talaga yung capacity and capability ng bago nating baterya na isang lithium-ion battery. Pure baterya yan. Makikita naman dito sa kanyang indicator light, yung power light lang niya naka-on, while itong charging light naka-off. It means wala talaga naka-connect na AC or yung solar panel. After 3 hours, the fan stops. Let's see if we can restart it. Okay. Runs again. Let's make it faster. And it stops again, and the power indicator is off. So the battery lasted for about 3 hours. So we'll recharge this using the AC here. So nire-recharge ko to using the AC here. Naka-connect ang AC here, then naka-red na rin siya. Di lang solar panel muna ginamit ko kasi makulimlim eh. Very cloudy. Restart natin. Yun. Naka-charge to mula kagabi via AC. Ngayon, nagpapatuloy ang pag-charge niya but using solar panel right now and the battery. So, sa halagang 200 pesos only, napabago natin ang baterya at napa-improve natin ang performance nitong solar fan. Kung meron kayong mga katanungan, pakilagay dyan sa comment section below. Daghang salamat, bye!